Ayun, so good evening po sa inyo guys. Ngayon po ay June 19, 2020 at ito po yung ating mga top trendings ngayong araw na to. So maganda ba yung nangyari? So nakikita ko kasi green yung ano kaya lang loss pala tayo, negative 0.53%. So medyo nagkaroon ng pause si PSEI. Siguro expected naman kasi Friday medyo maraming lumabas para sa mga bad news na unexpected. So lumalabas po yung iba. So bumalik tayo sa 6,315.07. So ito po yung mga top trendings. So as usual, si Mary Mart ang pinag-uusapan. Surtech, mukhang may pasabog kanina pero naudlot. Si Dito, Jollibee, MPI, M-Wide, Macro Asia, si Vitarich, ayan, so naisama natin. At saka si Holcim at ang ating PSEI index. Ayan, so wala akong nakitang call dito ngayon. So okay ba si call kanina? Hindi kasi ako nakapag-trade kanina eh. Ayan, so tuloy natin. So as usual guys, pakibasa po lagi yung disclaimer. Yan po yung pinakamahalagang part ng ating mga discussions. Okay? At as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, i-browse mo lang na maigi yung ating channel, yung mga previous reviews, andito po. So, i-click mo lang yung mga araw-araw dito at pwede mong puntahan yung mga pag-aaral natin doon sa mga stocks na hawak mo. At pwede mong i-apply po doon sa mga ibang stocks na nakikita mo para sa'yo is mukhang maganda, i-try mong i-analyze din po siya, di ba? At dito sa ating profit or losses section, yung mga nagtatanong po, paano po pumasok, paano ma-exit sa mga stock. So pag-aralan nyo po kasi mga successful trades po natin yung mga nakalagay dyan. And then sa mga bagong-bago pa lang talaga, so punta kayo dito sa basic indicators, technical analysis, para sa mga indicators, kagaya po ng mga moving average, candlesticks, Fibonacci. So kung paano siya ginagamit, nandiyan po yung explanation natin sa kanya. At dun sa mga tatanong, yung mga books na pwede nyong pag-aralan, so meron din po dito sa fundamentals section natin. So check mo tong mga libro na nakatulong sa akin nung nag-aaral pa lang akong magkaroon ng, ito nga yung stock trading po natin. Ayan. So, and then meron pa dito sa baba, mga case study naman natin sa mga halimbawa yung REITs, kung ano yung REITs, ayan. So pag-aralan mo yan, mukhang malapit na yung REITs ni Ayala natin. Okay, at kung talagang mahirap sa iyo yung technical analysis, so punta ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So pwede ko po kayong i-guide kung ano yung mga unahin yung pag-aralan. Kung medyo nalilito kayo sa mga area na hindi nyo maintindihan, so pwede ko po kayong turuan at i-guide doon sa mga videos natin na pwede pong makatulong sa inyo. So kanina, maraming nagpo-post dito, no? So kanina nagulat ako dito kay Tech eh. So mamaya pag-usapan natin 8,600% na earnings. Okay? So kung mahilig ka sa news, kagaya ko po, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. Nagre-retweet po tayo ng mga news na pwede pong makapekto sa ating mga stocks. Halimbawa, itong bad news galing kay Inquirer naman para kay Cebu Pacific natin saka kay Philippine Airlines yata. So magkakaroon ng retrenchment sa local aviation industry natin. So tingnan natin ang epekto neto kay Macro Asia mamaya kung posible bang bumagsak po yung kanyang stock. Ayan. So punta na po tayo dito sa ating PSEI index. So yun nga, medyo nag-correct ng konti si PSEI after niyang i-try na i-touch po yung ating MA9. So medyo nahirapan siya. So sinusubukan nilang pataasin kasi medyo malaki yung volume. Pero hindi niya kinakaya. So ilang beses na nauuntog dito sa ating MA9. So dyan pa rin, ilalagay pa rin natin dyan yung ating resistance area. Kasi mukhang ilang beses na siyang nag-try. Pero hindi niya kinakaya. So nag-loss po tayo, negative 0.53%. Ayan. So yung RSI medyo nag-curve down. So okay pa naman tayo basta yung RSI is still above RSI 50. So anytime pwede magkaroon ng spike. Basta meron pong good news dito sa ating markets. Ayan. So yung support natin as usual dito pa rin sa 6,132. So ang tinitingnan natin either magkaroon tayo ng breakout or magkaroon tayo ng breakdown, kaya medyo tight po yung ating range na nilalagay sa kanya. Yung MACD, ang sinasabi is mukhang pabagsak siya. So yung blue line nasa baba po ng ating red line.
So, expect more volatilities dito sa ating PSEI market. So, tingnan natin maigi kung anong pwedeng mangyari sa kanya kasi wala tayong may guhit na trend lines ngayon. Kung medyo, tingnan lang natin kung medyo stricto ka sa kanya, so medyo nahirapang umakyat sa ascending trend lines itong si PSEI market. So watch out, baka mabutas itong ating MA100 at pag nabutas nga naman, babalik tayo dito sa may gap area or around 6,000 PSEI level naman. So tingnan natin yung ating world indices, kung anong nangyayari sa ating kapaligiran sa ngayon. So, mukhang maganda po yung US market ngayong gabi. So, kita nyo naman dito sa kanilang Dow Futures, halimbawa, meron siyang 1.02% na gain. So, nag-expect tayo ng green US market. So, siguro green din yung Europe. Tingnan natin. So, ayan sumasabay kasi yung Dow Futures dito sa mga Europe stocks natin or indices. Pansinin nyo po, pag nag-red itong si Dow Futures, yung mga European indices, bumabagsak din So, lahat po tayo nagsusunuran. Kaya maigi na inaaral din po natin yung mga stocks or rather indices po ng mga kilalang bansa na pwede po makaapekto sa Philippine market. So, sa buong Asia, so mukhang tayo yung outlier. So, halos gain po lahat ng bansa dito sa Asia. So, kahit pa paano, green po yung kanilang mga market. So tayo po mukhang nahirapang mag-recover yung ating PSEI index. So locally, wala naman tayo masyadong nakitang bad news maliban dun sa kay Cebu Pacific na retrenchment. Kay President Duterte, so tinitignan ko po lagi si President Duterte. Search nyo lang sa Google kung ano yung mga economic news na pwedeng makapekto po sa atin pagkasama po si President Duterte. So far, wala naman. So, yung nakita natin siguro na profit taking ngayong araw na to is precaution lang doon sa mga malalaki yung capital. Nagbawas muna sila at umalis muna sa PSEI market. Okay? So, puntahan natin yung ating mga top trending stocks. So, bago ko pala makalimutan, naalala ko lang, net foreign buying natin or selling is negative 2.06 billion. So, mukhang hindi magandang pangitain. Lumalabas po yung ating mga foreigners dito sa ating PSEI market. So, yung nakita natin na hindi siya makabalik dito sa taas ng ating trend lines, it's a warning sign sa ngayon dito kay PSEI. Pero, huwag nating pangunahan kasi yung RSI is still above 50 naman sa ngayon. Okay? So, punta na tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin po natin si Merrimart natin. So, ayun, congrats po dun sa mga naka-bottom pick at mukhang malaki po tong bounce ng konti ni Merrimart. So, nagkaroon siya ng gap down, pero kung naka-bottom pick ka, meron siyang around 20%. So, ang laki din ng bounce nitong si Merrimart. Yun nga lang, bumagsak po siya ng, tingnan natin, so, sa opening, 8% kaagad yung down at umabot siya ng 11%. So, nagkaroon ng shakeout dito kay Merrimart para yung mga hindi nakalabas nung nakaraan is makalabas na. So, tinakot sila nung opening. So, siguro marami nang nakalabas. And then, saka naman hinila pataas yung ating stocks dito kay Merrimart. So, nag-gain siya, 7.27%. So, tingnan natin yung pinag-usapan natin kahapon na palakiin ko na lang to. Fibonacci. Para makita natin kung anong level siya nagkaroon ng bounce. So, para kasi nagko-coincide dun sa pinag-usapan natin kahapon, Hanapin ko muna yung kanyang 1 peso kasi yun nakita natin na sakto sa kanya. And then, i-wait natin pabalik yung ating Fibonacci. So, 1 peso. Hanapin natin siya. So, hindi na siya umabot dito sa, or rather, sorry, baliktad pala yung pagkakadrawing ko, So, dapat dito tayo sa baba mag-umpisa. So, inahanap ko yung Fibonacci 61.8% So, dito sa baba, kasi dito tayo nag-umpisa. And then, akyat tayo sa kanya. Kasi mga bounce level yung hinahanap natin sa kanya. Ayan. So, hindi na niya inabot dito sa Ang expected natin na bounce is dito sa around 2.36. So, malakas na yung buying sa kanya after malapit na siya dito sa area natin na to. So, ini-expect ko it's between netong candle natin kahapon or nung huli at saka nitong 0.618 na mga Fibonacci levels natin. So, marami sigurong nakasilip ng chance para magkaroon ng bounce itong si Merrimart. So, tingnan natin sa 5 minute. Pag-aralan natin kung ano yung nangyari sa kanya.
So nagkaroon siya ng takutan sa opening and then saka naman siya binawi. Pero yung lumabas na volume medyo malaki kaya nagkaroon po siya ng drop down. Pero meron pong sumalo na medyo malaki na konti. And then kung guguhit ka ng trend lines dito kay Merrimart, kasi wala naman tayong ibang makita sa kanya kundi trend lines. So meron siyang breakout at around 10 o'clock. Pero kung ito yung sinakyan mo, konti lang naman siguro yung inakyat niya. So around 4% lang yung gain mo sa kanya. Pero magandang panghawakan na yan, no? Kasi nagkaroon siya ng konting bounce. Yun nga lang, kung titingin ka dito sa 5-minute chart, mukhang ilang beses trinay lumabas ni Merrimart. Meron na tayong MA100. Pero hindi niya kinakaya. Kaya po medyo nagsa-sideways po yung ating chart sa kanya. So paano tayo titingin next week? So pwedeng mag-wait ka sa kanya ng trend lines. Gawin mo siyang support kasi wala ka na ibang makita sa kanya kasi itong area na to mukhang pero na-break niya, no? Mukhang malakas na support. So meron kang low, high, and then higher low. Tingnan natin sa Monday kung magkaroon siya ng another higher high para magkaroon ka ng trading channel naman sa kanya dito sa area na to. So magkano kaya ang reward risk na ito pag pinasok mo siya? So medyo malaki din yung upside niya kung sakali lang bumalik siya dito sa around 3.4 pesos natin. Pero ang laki pa rin kasi ng red candle na yan eh. So marami pa rin pong matatakot pumasok dito kay Merrimart. At ang malalaki lang talaga yung funds ang pwedeng maiwan sa kanya. So saan tayo pwedeng magkaroon ng support sa kanya? Kasi ang layo ng ano niya eh. Ang layo ng ginalawan niya. So kung pumasok ka, halimbawa pumasok ka lang dito kay Merrimart ngayong Friday. So gawin mong support. So ito lang kasi nakita natin yung 2.72 natin. Balik natin yung ating Fibonacci. So, yan, pwede maging support kasi nasa 50% area. So, meron kang risk sa kanya na more than 8%. Ang possible reward mo is malapit na, no? Or pwedeng mauntog dito sa previous gap up natin at around 14.04% gain naman sa kanya. Kung sakaling babalik siya ng konti. Kasi parang parang half body nung candle na 'to eh. Kung medyo optimistic yung mga buyers natin sa kanya yan. So may risk ka na around 8%, may possible reward ka na around 13% kay Merrimart. Ayan. So, yun ay kung gagalaw siya based doon sa optimism na nakikita natin sa kanya. So wala pa tayong masyadong mag-hit na mga trend line sa kanya kasi nga kulang pa yung mga days. So volatile po itong si Merrimart. Anytime pwedeng bumagsak pa yung price or anytime pwede rin magkaroon ng spike. Ayan. So sa mga kagaya natin na hindi makabantay, so wag na muna, manood na lang muna tayo sa kanya kasi hindi pa stable itong si Merrimart. Pero kung may time ka magbantay, maganda pong sakyan itong si Merrimart kasi volatile at kita mo naman ang dami pong nagtitrade sa kanya. Halimbawa ngayong araw lang na to 16.7 thousand yung nagkaroon po ng trading sa kanya. Yan. So kahit pa paano, congrats po dun sa mga naka-bottom pick sa kanya ngayong araw na to kasi halos 20% po yung kanyang itinaasa. Yan. So dun sa mga nag-iisip, pwede pa bang pumasok kay Merrimart? So yun nga, tignan nyo yung mga cut loss level na nilagay natin sa kanya kasi yan po yung mga potential na tinitignan ng mga kasama natin na marurunong na sa stock trading. Ayan. So yan po muna yung nakikita natin kay Merrimart. So risky pa rin hanggang sa ngayon. So sabi ko nga, kung papasok ka, di pumasok ka, di ba? Kaya nga lang, maglagay ka ng reward risk na kailangang sundin mo pag pumasok ka sa kanya para hindi ka po maipit. Kagaya po ng mga pumasok dito na nag-buy sa ceiling pero hindi makaalis kasi biglang nagkaroon po ng buhusan naman. Ayan. So yun lang muna kay Merrimart. Next po natin si Certec. So meron palang catalyst itong si Certec kaya po biglang nagkaroon ng gap up. So sukatin lang natin yung kanyang gap up. So laki pala ng guys, no? Opening pa lang itong si Certec natin, umakyat ka agad ng 13%. So ano yung catalyst? Kung makita mo dito, meron siyang letter E na lumabas. So ang ganda po ng earnings nitong si Certec, ha. So congrats po. So tingin natin pag masustain po ni Certec yung ganyang kalalaking earnings. So magiging positive po yung sentiment sa kanya ng ating mga investors naman. So meron siyang gain 8,664.06. So 8,000 beses yung laki ng kinita niya kumpara nung last year. So ibig sabihin tama yung mga news na lumabas po dito kay Certec nung nakaraan na meron siyang mga nakuhang malalaking kontrata dun sa
bandang US. So, yan yung siguro yung epekto na nun. Malaki yung kinita niya. So, although malaki yung percentage, pero malit din pala, no? 122.73 million. So, normally kasi yung mga malalaking companies, nakita natin mga uh, mga 300 million pataas, no, umabot ng billion yung kanilang mga income. Pero nonetheless, kahit papaano po, it's a positive outlook dito kay Certec natin. Kasi itong time na to, kumikita na po itong si Certec. So sabi ko nga sa inyo nung huli, hindi rin natin gusto itong si Certec kasi pag tumitingin ka dito sa mga earnings, negative 60%, negative 59%, diba? So, justifiable po yung pagbaba ng kanyang mga stocks. Pero sa ngayon, kung magkaroon siya ulit ng ganyang kalalaki na earnings sa second quarter, is a very good catalyst for the midterm to long term itong si Certec natin. So, biglang nabago yung sentiment natin sa kanya, no? So, pwede ba tayong gumawa ng trend lines ulit sa kanya? So, mukhang valid na yung nag-wait natin kahapon. So, ibalik ko yung yung nakita natin na resistance area. So, pwedeng dito sa current price niya, magkaroon ka ng resistance. So, meron siyang sideways channel, guys. Pero ang aabangan mo na dito kay Certec kasi medyo maganda po yung kanyang catalyst is itong ating na drawing kahapon sa kanya na ascending trend line. So, mukhang nagsusupport naman. At tingin natin, nagkabusan lang kanina dito kay Certec. Kasi nga 13%, 'di ba? So ang dami po kasing nakulong diyan nung nakaraan, 'di ba? So ang tagal din, 'di ba? Nagkaroon siya ng sideways ulit. Ang tagal-tagal ulit. So mula May, so April, 'di ba? Kung halimbawa nag-hold ka dito hanggang June. So halos sa 3 buwan po na ipit yung mga kasama natin diyan. Kaya po nung nagkaroon po siya ng ganyang kalaking gap up, so, sinamantala na po ng iba para lumabas naman. So, very good. Yung ating mga indicators na sa kanya, very obvious above RSI 50 at meron siyang ascending RSI value. So, red nga lang yung volume kasi nga malakas po yung profit taking sa kanya. So, tignan natin next week kung masundan yung pag-akyat niya. So, meron siyang, medyo okay na yung kanyang MACD pero hindi pa naman ganun ka-obvious, di ba? So, tignan natin sa 5 minute kung meron tayong mapag-aralan sa kanya. So, tinitignan ko to kanina kung gusto mong pumasok sa kanya, kung nagkaroon siya ng breakout dito sa pwede nating mag-wait sa kanya, di ba? So, ito yung kanyang breakout point. So, kinulang na lang siya ng oras para bumalik sa kanyang previous price. Pero, so matotal, nakikita natin, after netong malaking selling, laki ng selling volume, no? After netong malaking selling volume na to, so nag-stabilize ng konti at mayroong mga malalaking buying volumes itong si Certec natin dito. So, tignan natin sa Lunes kung makabawi itong si Certec natin. Pero sa akin lang, personally, kasi minsan sa earnings talaga ako tumitingin, medyo magandang catalyst po ito nakikita natin kay Certec natin. So, ayan, wala tayong iba makita sa kanya, no? Kung mag-wait ka ng trend channel, hindi pa masyado makita yung long-term movement. Ayan, so yan lang po muna yung makikita natin kay Certec. So, sundan, sabi ko nga sa inyo guys, di ba? Para malaman mo kung maganda sa kanya yung isang stock, sundan mo lang yung mga trend lines niya. So, pag meron siya mga higher lows and higher highs, maganda yung movement po ng ating isang stock. So, sa ngayon, nag-recover lang siya 5.48%. Baka maraming naipit dun sa taas, no? Kasi bigla po siya nagkaroon ng gap up naman. Ayan. So, tingnan natin sa Monday. So, yung next candle, yung magde-decide po kung babalik siya dito sa consolidation or mag-i-stay siya dito sa above or i-follow niya yung ating ascending trend lines. Ayan. So, watch out kasi medyo hindi maganda yung candle pero tingnan natin kasi magandang catalyst sa atin yung mga ganyang malalaking income po sa isang company. Okay? So, next po natin si dito. So, sabi natin kay dito kahapon, is a warning sign yung doji na nakita natin pero talagang malakas talaga si dito, ano? So, maraming pumasok pa rin kay dito natin kasi makita mo above average po yung volume. So, parang gusto niya talagang umakyat, no? So, normally, pag nakita kasi ng mga traders itong ganitong doji, lumalabas na sila pero tingnan mo, nagkaroon siya ng retest sa kanyang pinaka-low, yung last candle natin kahapon, and then nung ma-retest niya, saka naman siya umakyat ng umakyat. So, sa ngayon, balik sa kanyang upward trend lines itong si dito natin. So, tignan natin sa Monday ulit kung magkakaroon ng retry na magkaroon ng breakout dito sa 3.45 na resistance natin sa kanya. So, sa ngayon, yung
yung main na resistance niya is yung previous candle. So, watch out kung magkaroon ng breakout. So, marami pang outside or rather upside na pwedeng mangyari. Or pwedeng mauntog siya dito sa around 4 pesos naman. Pero, tingnan natin nasa overbought pa rin kasi itong si dito eh. So, kung titignan mo yung history niya, so, meron siyang time na nagkaroon ng matagal dito sa ating RSI. Pero yun na yung time na nagkaroon siya ng peak. So, malapit pala siya dito guys. So ito pala yung mga major resistance area ngayon nitong si dito natin. So, watch out lang. Baka magkaroon ng profit taking ulit kasi basta nasa overbought po yung ating signal, few days lang, malapit na mag-correct yung ating market sa kanya yan. So, medyo malapit sa resistance. Pag weak candles pa rin yung lumabas, ibig sabihin, warning sign pa rin dito sa stock natin na si dito naman. Okay, so overall, okay siya kasi maganda yung ating MACD at yung RSI is always above 50. Ayan, so yan po yung magandang criteria ng isang midterms. So, yung haba ng pag-akyat niya is maganda kasi yung RSI laging nagbabounce lang sa ating RSI 50. Okay, so next po si Jollibee. So, mukhang nahirapan mag-breakout si Jollibee, no? So, tingnan natin yung kanyang net foreign buying kasi ito yung nakita natin kahapon na major catalyst sa kanya para umakyat. So, kahit papano, meron pa ring accumulation. So, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpasok ng mga foreigners dito kay Jollibee natin. At intact pa rin naman guys eh. So, sabi ko nga sa inyo, so, sakyan mo lang kung yung stock is paakyat, di hayaan mo siyang umakyat. Hanggat wala siyang mga bad candles na lumalabas, kagaya ng mga malalaking dojis, indecision candles, sabayan mo lang yung pag-akyat po ng ating stocks. Sa ngayon kasi, ang pinakamalakas na support ni Jollibee natin, sabi natin, is yung ating MA9. So, kita mo, sinusundan niya yung pag-akyat po ng ating MA9. Or rather, ginagawa niyang guide para hindi siya bumagsak doon kasi laging indicator po itong si moving average natin. So, mag-drawing ka ng trend line. So, since nandun siya, sumasabay siya, nagbabounce lang siya. So, in the short term, uptrending yung nakita natin dito sa stock na si Jollibee. So, kagaya ng usapan natin nung nakaraan, so, kung medyo tuloy-tuloy pa rin yung foreigners, yung 165, 164 yata yung nakuha natin kahapon, yan pa rin yung pinakamalapit na malakas na resistance nitong si Jollibee natin. So, overall, okay siya kasi yung RSI is still moving upward kahit medyo nag-pause ngayon. At yung ating MACD is very obvious. Okay pa naman siya. So, sakyan mo lang itong si Jollibee natin kasi yun po yung sinasabi ng mga charts. Yung price action, yung volume, RSI, at saka yung ating MACD. So, hindi siya masyadong nag-gain, 0.07%. Anyway, okay naman po yung ating stock movement. Okay? Next po kay MPI. So, wala akong makitang catalyst dito kay MPI. So, meron na kaya yung contracts niya. So, yung pagiging water concessionaire. So, ang laki po kasi ng volume eh. So, medyo kinargahan itong si MPI natin. Tingnan natin sa net foreign buying kung merong karga itong si MPI. So, kasi ang laki ng volume niya eh. So, tingnan natin 21.25 million at hindi napansin ng iba siguro to, no? Ayan sunod-sunod po na na umakyat yung mga foreigners natin. So, meron siyang 2 araw na pause pero after nun, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbili ng mga foreigners. Ayan. So, magandang gauge din po kasi minsan yung yung net foreign buying talaga kasi sila po yung malalaki yung pera at kayang-kaya pong itulak yung ating stock. So, tingnan mo naman, nagkaroon siya ng magandang breakout ngayong araw na to. Nag-gain po siya ng 5.57%. So, yung dati tinitignan ko to eh. Nakita ko malakas na resistance yung 3.59 natin na chart dito. So, meron kasing hanging man nung nakaraan. So, okay naman mag-profit taking dito sa area na to kasi hanging man siya. Kaya nga lang malakas talaga at nag-support po yung ating MA9. And then for few days lang, umakyat na ulit itong si MPI natin. So, congrats po dun sa mga holders natin. So, mukhang pabalik siya dito sa 4 peso or 5 peso level po itong si MPI. So, ang ganda po ng charts, technicals nitong si MPI. So, tingnan natin yung kanyang trend channel. So, medyo nasa resistance area na siya ngayon kasi meron pang babanggain dito pero kung malakas talaga siya, so, posibleng bumalik sa 4 pesos po itong si MPI natin. So, watch out lang. Tingnan natin sa Monday kung meron siyang follow through.
Tingin naman natin parang may follow through pa itong si MPI kasi kahit nandito siya sa current resistance level natin, ang laki po kasi ng volume mo. So nakita mo na nakaraan, ang laki ng volume. Then binawi siya ng 2 days, yung malaking volume na yon, nag-drop yung price. So and then nagkaroon ng sunod-sunod na accumulation ng foreigners dito kay MPI at kita mo naman sumunod po yung galaw ng ating charts sa kanya. So medyo malayo na yung next na ano natin, no. Support natin is yan ngayon, yung 3.59. Then next yung ating resistance is nandito na siya eh. So tingin tayo dito sa kabila. So possible ang pinakamalakas na resistance mo is at 4.1. So pero yung nagdo-drawing kasi natin sa kanya na trend channel, di ba? So meron siyang high, higher high, then another higher high. So medyo sagad na siya dito. So tingnan natin, pwedeng magkaroon siya ng correction muna, magkaroon ng retest ulit dito sa support kasi medyo malaki po yung pag-akyat niya ngayong araw na to, or pwedeng magkaroon na siya ng breakout diretso na dito sa 4 pesos natin sa kanya. So yan yung pinakamalakas talaga na magkakaroon ng correction itong si MPI natin, unless meron siyang good news talaga na kaya bumibili yung ating mga foreigners. Pero watch out lang kasi nasa overbought level na po tayo dito kay MPI at medyo nag-coincide ng ilang beses dito sa ating resistance area dito sa taas ng ating trend channel naman sa kanya. Ayan. So, sakyan mo lang si MPI guys kasi tingin natin mapupunta siya dito sa around 4 pesos. So, magko-correct lang siguro a few days and then for the succeeding weeks, baka gusto niyang pumunta dito sa 4 pesos kasi yun po yung pinapakita ng chart po natin sa kanya. Ayan. So, congrats po sa mga may hawak kay MPI. So, at mukhang malaki yung gains. Laki na rin pala, no? So, atin lang natin mula dito sa kanyang breakout. Meron na siyang 33%. So, ito lang yung isa sa mga stock na no? Tuloy-tuloy na umakyat after mag-correct po ng ating market. Okay? So, next natin si Megawide. So, medyo nagpo-pause po si Megawide. So, yun nga guys sabi ko sa inyo, once ma-break yung ating mga trend lines or moving average sa kanya, babalik tayo dito sa sideways na trading channel po ni Megawide. So, nagpapahinga muna si Megawide at nag-aantay po ng catalyst. So, watch out lang kasi ito yung immediate support niya, di ba? Yung current price at 7.13. Pero pag wala pa rin magandang catalyst, kasi kita mo naman guys, medyo nag-dry up yung volume natin sa kanya at medyo pabagsak yung MACD saka RSI. Babalik siya dito sa support level natin sa kanya around 6.4 naman. So, nag-aantay lang siguro ng or nagpapahinga muna itong si Megawide kasi wala pang good news na masyadong lumalabas sa kanya. So, magkakaroon ka ng retry dito sa ating MA20 kasi nagkaroon ka na ng failure dito sa 2-day failure dito sa ating MA9. So, ibig sabihin, medyo mahina po yung buying momentum kay Megawide. So, nonetheless, nag-gain naman siya 0.99%. So, yun lang yung makita natin sa kanya. Or, kung yung medyo obvious, pwede kang mag-drawing ng descending trend line. So, bull flag formation ba yan? Ayan. So, malalaman natin for the succeeding days. Ang nakita lang natin is medyo pababa yung price at pwedeng retest dito sa 6.36 na level po natin. Okay? So, next, si Macro Asia. So, okay naman yung charts ni Macro Asia kung titignan mo, di ba? So, nag-stay siya dito sa kanyang support at around 6.35. Kaya nga lang yung ating RSI is medyo pabagsak. So, sana mag-support yung ating RSI 50. At yung MACD gusto mag-close, no? So, watch out lang. Kasi medyo first day na nasa baba siya ng ating MA9, nahihirapan siyang basagin yung ating MA100. So, sabi natin, yun yung pinakamalakas na resistance niya kasi since 2019 pa, hindi makalampas sa MA100 itong si Macro Asia. So, sana hindi maging catalyst yung nakita natin dito sa ating Twitter account, yung massive layoff po ng ating aviation industry. So, basahin niyo po ito para may idea din po kayo kung ano yung nangyari sa business ni Philippine Airlines saka ni Cebu Pacific naman. So, watch out kasi bad news po yan. Nagkaroon siya ng retrenchment. So, ayan, kita mo dito sa kanyang chart, sunod-sunod na araw na pala. After niya maka-breakdown dito sa ating MA9, kita mo, nag-breakdown, di ba? And then, nag-pause, trinay niyang i-break ulit, hindi niya kinaya. And then, sunod-sunod yung pagbagsak at nandito siya currently sa ating MA20. So, balik tayo dito kay Macro Asia.
So, yun lang naman kailangan mong i-watch out sa kanya. So, strong pa naman yung support niya dito sa around 6.2 siguro to, no? Hanapin natin yung kanyang support. So, yung previous support niya is dito sa 6 pesos. So, watch out lang hindi magkaroon ng breakdown ng price itong si Macro Asia. Ayan. So, mukhang hindi maganda yung pinatutungan ng RSI pero wag nating pangunahan. So, medyo nagde-dry up yung volume. So, kailangan niya ng volume para umakyat at hindi maganda yung earnings. So, watch out lang dito sa 6 peso support natin sa kanya. Okay? Next po tayo kay Baita. So, medyo nagkaroon ng matinding profit taking dito kay Baita kasi nagkaroon ng malaki-laking inverted hammer po itong si Baita natin. So, nagkaroon ng profit taking. Nag-gap up pala itong si Baita, no? So, yung nilagay nating resistance sa kanya, nagkaroon siya ng fake out dito sa around 0.9 pesos. So, okay na sana, no? Umakyat na siya dito sa ating MA100. So, balik tayo sa 5 minute. Tingnan natin. So, ang ganda ng opening. Nagkaroon ng pump ng prices. Umakyat siya and then nagkaroon ng inverted hammer. At yun nga, dire-diretso na yung kanyang pagbagsak. So, balik tayo dito sa kanyang chart. So, hindi magandang pangitain kasi malaki po yung volume. So, mukhang pump and dump lang yung nangyari dito kay Baita natin at hindi siya valid breakout. Kasi yung volume po na nagpataas sa kanya more than 12% yata to kahapon is lumabas na rin po sa ngayon. Ayan. So, hindi maganda, no? Hindi yung RSI, hindi siya yung smooth na yung umaakyat, di ba? Kagaya nakita natin kay yung sa isang stock natin kanina, si MPI ba 'yan? Balikan natin yung kanyang RSI. So, medyo smooth yung pag-curve niya dito sa area na to. Samantalang si Baita, bigla na lang umakyat and then biglang nag-pause yung kanyang price. So, dahil ganyan po, failed breakout po itong si Baita natin, babalik tayo at magkakaroon ng retest naman dito sa ating support at MA9. So, siguro dito around 0.86 or half body ng candle. So, around 0.85. So, babalik siya dyan kasi hindi po maganda yung ating candle sa kanya. So, mukhang marami na fake out dito po kay Baita Rich natin. So, yung RSI still above RSI 50 pero ayaw kasi natin mga gantong kandila. Ayan. So, watch out ka lang kay Baita, guys. So, kung entry point yung hinahanap mo, hindi po maganda ngayong pasukin itong si Baita Rich natin. Okay? Lastly, punta tayo dito kay Holcim. So, nagtitrending itong si Holcim kasi papunta na naman siya at nandito na naman sa ating oversold level. So, hindi maganda kasi yung yung nangyaring di ba? Hindi natuloy na contract ni San Miguel sa kanitong si Holcim natin dahil sa yun nga ayaw yata ng PCC, di ba? So, babalik siya ulit dito sa ating 5.92. Yan yung nakita natin. Or dito sa 6.43 kasi yan yung pinakamalapit sa kanya. Meron siyang gap dito sa area na to. Pwedeng i-close niya. So, diyan natin malalaman kung magandang sumalo sa kanya. Kung gusto mong sumalo, guys, antayin mong magkaroon ng bounce dito sa ating mga support lines. Pero pag ganyan nakita mo, red candles, malaki yung volume, oversold at pababa yung MACD, hindi po magandang sumakay sa kanya kasi very strong downtrend sa ngayon itong si Holcim natin. So, nag-loss siya, negative 2.98%. Ayan. So, yun lang yung advice natin. Huwag ka muna sumalo ng ganito kasi falling knife po yung mga ganyan. Ayan. So, balik tayo dito sa ating PSCI market. So, mukhang sideways pa rin next week kasi meron tayong bad news kay Cebu Pacific. Merong isang pinag-uusapan dito sa sa international market kung napansin nyo kanina. So, hindi ko pa rin na-review So, mamaya re-reviewin ko. Ayoko namang explain ng kababasa ko lang. Merong fraud na parang tinitignan dito sa isang Wirecard. So, hindi ko alam kung banks to. Pero na-mention kasi yung mga banks natin sa Philippines kagaya po ni ni BPI sa ni Banco de Oro. So, sila yata yung parang sinasama doon sa kanilang financial report na merong naka-invest sa kanila na pera itong si Wirecard. Pero nang na-audit po ng financial auditor, mukhang wala yung pera na yon. So, nawawala. So, mukhang matindi to So, siguro over the weekend, i-review po natin yon or pwedeng basahin nyo na rin para malaman nyo. Titignan ko din ko yung yung history na yon kasi mukhang makaka-apekto po kasi sa ating financial
sector. Ayan. So, sana hindi naman kasi ang sumagot na si BPI sa si BDO, sabi nila wala po silang customer na Wirecard. Ayan. So, mukhang may gumawa at nag-falsify ng mga documents para masabi na yung nawawalang pera ng Wirecard is nandito sa mga Philippine banks natin. So, hindi affected po yung hindi affected yung finances ng Philippine banks natin kagaya ni BPI sa ni BDO, kundi dito lang sa yung tinatawag natin na Wirecard na company. And so basahin niyo po yung news na yun kasi tingin natin significant po yung kasi 2.1 billion US dollar yung nawawalang pera sa kanila yun. So yun lang guys, bantayan natin si US market. So refresh natin, tingnan natin kung green siya ngayong araw na to. So okay pa naman siya pero mukhang pabalik yung kanyang pagka-green pero okay pa naman 0.9%. So yun lang muna guys, over the weekends kita-kita ulit tayo para sa mga sharing ng mga knowledge na naman na alam natin para dun sa mga bago nating kasama naman. Ayan. So yun lang. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader. So mag-aral ka habang weekends. Add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. So ang daming nagi-gains daw na nagme-message sa atin dito. At follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palaboy Trader naman. So yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita tayo over the weekends.